A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 All the time, God is good! Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating OPM Online Prayer Meeting. Live po tayo dito ngayon sa ating Facebook page, Jesus Coffee Church. Every Monday to Friday, 7pm to 8pm lang po tayo mga kapatid. At ako nga po palang inyong lingkod this Wednesday night, Sister Novi Montoya. Masaya po ako mga kapatid na makakasama ko ulit kayo ngayong gabi. Ready na po ba kayong tumanggap ng salita ng ating Panginoon? Amen! Praise the Lord! Mga kapatid, i-comment nyo nga kung saan ba kayo nanonood tonight. At kung first time mo sa ating OPM, please don't forget to type New Blessing para ma-welcome naman po namin kayo mga kapatid. And of course, for our digital mission sa ating digital evangelism, don't forget to like and share our live stream tonight. And let's continue tagging and mentioning our loved ones para mas marami pa ang maabot ng mensahe ng ating Panginoon. Thank you Lord sa lahat ng ating faithful sharers and taggers gabi-gabi. Thank you Lord, binabati ko na isang pinagpalang gabi ang kapatid natin na si Rhea Quaresma na laging nakaabang sa ating OPM from China. And of course, kay Sis Celine Rovilius, she's watching from Egypt naman ngayon. Grabe, praise the Lord sa buhay niyo mga sis. Kay Sis Jenny de la Cruz, kay Sis Princess Donacao. Hello mga kapatid. And syempre, binabati ko rin si Brother Giovanni Bobadilla na sa Europe naman ngayon at kay Mami Cora Bobadilla. Thank you Lord po sa buhay niyo. At binabati ko rin si Sis Annalyn Capua na sa Pangasinan naman ngayon. Praise the Lord sa buhay niyo po. Shout out din po kay Mami Lola and kay Sis Ruth. Hello Mami Ading, kay Sis Ish, kay Kuya RJ sa Recit Family. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At syempre sa mama ko, kay Mami Beng at kay Daddy Steve sa buong Montoya family na nanonood din ngayon. Praise the Lord! Pinabati ko rin ating mga sisters in Christ, kay Sis Michelle, kay Sis Cheng, Sis Maricel, kay Brother Yuj, kay Sis Grace and family, kay Mami Lolit, kay Sis Ellen Escobar. Thank you Lord, kay Brother Jordan, kay Sis Winnie, Tita Nida, Rusit, kay Mami Josie Nogo at sa lahat po ng Wow Ministry. Praise the Lord po sa buhay niyo po. Warm greetings din po sa ating mga local and international churches. So our brothers and sisters sa Jesus Coffee Church Greece in Canada. Thank you Lord po sa buhay po ninyo mga kapatid. Thank you Lord for your lives mga kapatid. At syempre shout out din sa ating local church families. J Coffee Nasugbu, J Coffee Manila, J Coffee Nueva Ecija. At syempre sa ating J Coffee Las Piñas. And binabati natin ang ating mga faithful leaders and pastors. Hello po Pastor John. Thank you Lord po. Ayan, Bishop Ricky. Hello po. Kay Reverend Joe and Pastora Vanji and Pastor Arnold. Thank you Lord po sa buhay nyo. Pastor Bong Ilagan, Pastor Josephine Ilagan. Thank you Lord po sa buhay na ating J Coffee Pastors. At nakakalimutan ba natin na batiin ang ating pinakamamahal na Pastor Ban at syempre sa ating pinakamamahal din na wifey na Sister Isabel Rusit at sa Rusit families. Hello kids! Thank you Lord po Pastor sa buhay at tapat ninyong paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord! Of course, we'd love to invite you and your family to worship with us every Sunday at 11:30 a.m. Located po tayo sa Gig Mall, 2nd floor, Pulang Lupa, Las Piñas City. Kung ikaw kapatid ay naghahanap ng church family o matagal mo na ang pinapanalangin ng isang fresh encounter with Jesus,
This is your confirmation, mga kapatid. At syempre, we save you a seat. Kaya mga kapatid, see you this Sunday, no? Huwag natin kalimutan na dalhin ang ating mga mahal sa buhay. Bago tayo magtuloy-tuloy, mga kapatid, sa ating gawain tonight, hingiin mo natin ang presensya at gabay ng ating Panginoon sa ating gawain. Yes, Lord, our Almighty Father in heaven, we glorify your name, Lord. We magnify your name. Lord, thank you for another wonderful opportunity na magkatipon-tipon kami sa iyong presensya. Salamat din, Panginoon, sa malayang oras, Panginoon, at pagkakataon upang makapagbahagi muli na iyong salita. Lord, puspusin mo ng iyong banal na espiritu ang iyong gawain. Samahan mo kami mula umpisa hanggang matapos, Panginoon. Lord, buksan mo ang bawat puso, ang bawat tenga, at ang bawat mata. Makita, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian at marinig, Panginoon, ang iyong katotohanan. At tanggapin namin, Panginoon, ang iyong mensahe na makapagpabago sa buhay namin. Lord, ang iyong salita ay buhay at mabisa. Ito'y tago sa aming puso't kaluluwa. Kay Lord, wala kaming maitatago sa iyo. Nababatid mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang nilalaman ng aming puso't isipan. Kaya Lord, sa mga kapatid namin na wala pa dito, dalahin ko, Panginoon, na ikaw patuloy na magtawag at ikaw patuloy na mag-ingat. Ganun din sa mga kapatid namin, Lord, na nanlamig sa kanilang pananampalataya, piniling lumayo, Panginoon, through the power of your Holy Spirit, Lord. Pinabalik mo silang muli, Panginoon. You rekindle the fire in their hearts, Panginoon, upang, Lord, maranasan muli ang una nilang pag-ibig at maramdaman ang greater joy sa iyong presensya. Lord, wala kami dito kung hindi dahil sa iyong grasya. Kaya dahil sa iyong habag kami ay nakakapagpatuloy. Kaya Lord, bigyan mo kami ng lakas sa mga pagsubok araw-araw na mapagtagumpayan namin ito sa pangalan mo. Dahil sa pangalan mo, matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Sa iyong pangalan lamang, Panginoon, ang tunay na kasagutan sa lahat ng aming mga katanungan. Ang pangalan mo nagbibigay ng liwanag. Tanging sa pangalan mo lamang, Panginoon, may kanlungan. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Kaya Lord, maraming salamat. Sa pangungusap mo, Panginoon, through the power of your Holy Spirit, gamitin mo ako maging daluyan ng iyong mensahe sa bawat nakakapakinig ngayong gabi, na ang salita mo, Panginoon, ay magbabago sa kanila. Tatanggapin, Panginoon, ang mga pagtutuwid, ang pagre-rebuke, mga pagtatama, Panginoon, upang kami ay gumaling. Kay Lord, salamat muli, Panginoon, sa mensaheng inihanda mo ngayon. Buksan mo aming mga puso't isipan na ito'y tanggapin ng buong puso. Hindi lang mapakinggan, kundi Lord, maisabuhay at magkaroon ng pagbabago. Kaya Panginoon, salamat sa pagkitsiniselyohan mo na ang gawain ito na iyong banal na dugo. Ang katagumpayan, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo. Tanging pangalan mo lang ang maluluwalhati sa mga oras na ito. Tinataas ko, Panginoon, ang lahat ng ito sa iyong tanging banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, mga kapatid. Katatapos lang po natin manalangin. Sa mga kapapasok pa lang, welcome po kayo sa ating online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Tuloy-tuloy po ito, mga kapatid, from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Ang Monday natin, meron tayong Sunday service replay, praise and worship, at of course, ang word din natin. At sa Tuesday naman, makakasama natin ating buting pastor, nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi po kayo invited sa ating mga gawain. Praise the Lord. Every Thursday, kasama po natin si Brother Yuch Espiritu, and every Friday naman, makakasama naman natin si Brother Jonard Oleta. Praise the Lord. At ngayon naman, it's time to worship the Lord. Aawitan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, at ang aawitin natin, isa ito sa original composition ng ating simbahan, ang Nananabik. Thank you, Lord, sa buhay ng ating praise and worship team na patuloy nagpapagamit sa kaharian ng ating Panginoon, and of course, sa ating media team na ilalagay ang lyrics ng ating kanta. At huwag lang po kayo makinig, mga kapatid, no? Sumabay po kayo sa ating pagpupuri. Amen! Praise the Lord! Iisa lang ang nais ng puso, ang manatili sa tiyan.
piling ng aking Diyos. Tanging mithi Ang tanging mithing ay makatahan ay makatahan sa iyong templo upang kagandahan mo. Mamasdan ko Itakwil ang sarili, pasanin ang krus, susunod sa'yo, Panginoong Jesus. Tapusin ang takbo hanggang sa wakas, hintayin ang iyong pagliligtas. Buhay ang Panginoon, Siya'y tapat sa habang panahon. Ika'y mananatili, aming Diyos at Hari. Walang katulad ang pag-ibig mo, Jesus, magpakailanman. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, sa'yo ang kaligtasan, lahat ng karangalan, lahat ng papuri sa pangalan mo. Itakwil ang sarili, pasanin ang krus, susunod sa'yo, Panginoong Jesus. Tapusin ang takbo hanggang sa wakas, hintayin ang iyong pagliligtas. Itakwil ang sarili, pasanin ang krus, susunod sa'yo, Panginoong Jesus. Tapusin ang takbo hanggang sa wakas, hintayin ang iyong pagliligtas. O buhay ang Panginoon, Siya'y tapat sa habang panahon. Ika'y mananatili, aming Diyos at Hari. Walang katulad ang pag-ibig mo, O Jesus, magpakailanman. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, sa'yo ang kaligtasan, lahat ng papuri sa pangalan sa'yo, sa'yo ang sa'yo ang kaligtasan, lahat ng karangalan, lahat ng papuri sa pangalan mo. Naghihintay sa pagbabalik sa iyong mukha, nananapig ang puso ko'y umaasa.
makiling makapiling ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Nananabik na ba kayo mga kapatid na makita ng face-to-face ang ating Panginoon, no? Praise the Lord. Ang inawit po natin kanina mga kapatid ay nananabik, no? Isa sa original composition ng ating simbahan. At kung na-bless po kayo mga kapatid sa inawit natin kanina, we invite you to check our YouTube channel. Marami po tayong mga worship songs, no, sermon clips, and series videos na sigurado magpapalakas sa faith nyo. Nasa comment section po natin mga kapatid ang ating link. At pakisubscribe na rin po mga kapatid, no? At para updated ka rin sa lahat ng mga uploads. And of course, dito po sa ating Facebook page kung saan live tayo ngayon. Pakishare na po ito kapatid at paki-like, paki-follow na rin po mga kapatid, no? Para lagi din po kayong updated sa mga gawain natin. Praise the Lord. At ngayon naman mga kapatid, samahan niyo ako. Magko-coffee break muna tayo. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord. At ang ating J Coffee Break po ngayong gabi mga kapatid ay mababasa natin sa Proverbs or Kawikaan sa Tagalog. Proverbs chapter 29 verse 2. Proverbs chapter 9 verse 2. Sabi po dito, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Amen. Grabe, no? Napaka-timely naman talaga. Alam ko po na si Lord mismo nagbibigay sa atin ng mensaheng ito. Lalo na sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon, sobrang relevant. Ang salita niya, hindi lang basta makapangyarihan, ito'y tagos sa puso't kaluluwa. Nalalantad talaga maging kaibuturan ng puso ng tao. Makikita natin ngayon na mga desisyon ng mga namumuno sa atin ay may malalim na epekto sa buong bayan. And this verse speaks directly to that. Sabi nga po dito, kapag matuwid ang namumuno, ang buong bayan ay nararanasan ng kapayapaan at kaayusan. Pero kung masama ang pinuno o namumuno, luha at maghihirap ang nararanasan ng bayan. Bakit? Kasi mga leader po mga kapatid na may takot sa Diyos, may divine wisdom sa paggawa ng desisyon at sa pagpili ng makakasama nila. Ang leader na may takot sa Diyos, hindi nila iniisip ang kanilang sariling interes, kundi ang kapakanan ng nakararami ang kanilang inuuna. Hindi nila sasamantalahin ang pagkakataon na sila ay nasa posisyon para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang mga pinuno po natin ay hindi lang niluklok sa posisyon, kundi may pananagutan din sila sa Diyos at sa bayan. Kapag ang isang leader po ay walang takot sa Diyos, nakakalungkot na ang mga desisyon nila ay nagdudulot ng kaguluhan at pagluha, habang ang mga mahihirap ay patuloy na lumulubog, hindi lang sa baha kundi sa kahirapan. Sabi sa Psalm chapter 72 verse 1-4, turuan mo po ang haring humatol ng makatuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos. Siya'y bahagina ng matuwid na tuparin ang tungkulin sa iyong bayan, pati sa may hirap maging tapat siyang tunay. Ito yung panalangin para sa mga hari, sa mga namumuno, mga nasa posisyon. We see what a godly ruler should like. Someone who leads with justice, righteousness, and compassion for the needy. Imagine kung lahat ng leaders natin follow this example, a nation would truly experience peace and prosperity. Kaya it's vital po mga kapatid na tayo bilang mga Kristiyano, we continue to pray for our leaders to lead with godly wisdom and a heart for justice. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 2 verse 2, ipanalangin niyo mga hari na may makapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, may takot sa Diyos at marangal. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo tinawag upang mag-react lang o mag-complain. We are called to pray. We must pray for our leaders that they will lead with integrity, wisdom, and a heart that honors God. Hindi natin kailangan umagri sa lahat ng desisyon nila, lalo na kapag mali. Pero we are called to respect them and to pray for them because they are placed in that position by God.
Alam ko po hindi madali mag-submit sa authority, lalo na kung hindi naman tama ang pamumuno o pamamalakad. Pero tandaan po natin mga kapatid, lahat ay may kahangganan, may kaparusahan at nahahayag sa takdang panahon at nadirinig ng Diyos ang panalangin at daing ng mga taong matuwid na nagnanais ng pagbabago para sa bayan. Si Lord po mga kapatid ang may hawak ng lahat ng bagay dahil siya naman talaga ang ating totoong hari, ang ating righteous judge. He is in control. Kaya kung may mali, He will make it right sa tamang panahon. Gagawin niya ang lahat sa kanyang perfect timing dahil lahat ng likong gawa ay may kabayaran. Kaya mga kapatid, let us continue to pray for our nation, for our leaders, and for our fellow Filipinos that God's will be done and that's true justice and peace will reign in our land. Amen. At yan po mga kapatid ang ating comfy break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Thank you Lord mga kapatid sa ating J Comfy Break ngayong gabi. Patuloy lang po tayo magbasa ng salita ng ating Panginoon araw-araw. At doon, naririnig natin na patuloy din nangungusap ang ating Panginoon sa buhay natin. At kailangan, isang puso din natin, i-meditate natin upang patuloy din tayo lumago sa ating pananampalataya. Tuloy po tayo mga kapatid no, sa ating gawain dito sa ating OPM. Papunta na po tayo sa Word of God. Pero bago yan, ihanda po muna natin ang ating OPM notebook, ballpen at ating mga puso sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kuha na po tayo mga kapatid no, ng ating mga Bible at sabay-sabay nating buksan at basahin ito sa Genesis chapter 32 verse 22 to 28. Genesis chapter 32 verse 22 to 28. Praise the Lord. At habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia, thank you Lord. And of course, we invite you mga kapatid to join our Bible study. Mamaya po mga kapatid, meron tayong Bible study every Wednesday night po ito no, at 8:30 p.m. headed by our very own Pastor Ruben Rusit. Kaya mga kapatid, chance mo na to para lumago ka. Napakaganda po ng bawat pag-aaral natin ng doctrine na dapat bilang Kristiyano lumalago ka. Dahil dito marami kang matututuhan at kung paano mo ipaglaban ang faith mo. Malapit na rin tayong matapos sa Doctrine of Christ natin. And thank you Lord sa mga kapatid natin na patuloy natin nakakasama every Wednesday night, laging present sa ating Bible study. At sa mga hindi pa nakaka-join, lahat po welcome dito. Wala pong age limit. Via Zoom po tayo mga kapatid, no, isang click na lang, makaka-join ka na. Thank you Lord. At kami din po ay taos-puso ding nagpapasalamat no, sa buhay ng ating mga kingdom partners, sa kingdom builders, sa mga pleasure supporters at tithers no, na talaga namang may kagalakan sa puso na nagbibigay sa ating Panginoon. Alam naman natin na tapat ang ating Panginoon na bawat binhi na tinatanim natin sa kanyang kaharian, tiyak na kanyang palalaguin. Hindi po nasasayang mga kapatid. Nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso at ang ating kagalakan sa pagbibigay. Kaya expect mo na ang Panginoon natin kapag tapat ka ay mas lalo siyang tapat na ibibigay at bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos ang kanyang masaganang pagpapala. Kaya ngayon palang kapatid, kung tinouch ni Lord ang puso mo, nasa comment section po natin ating GCash number, ating BDO account. God bless you richly for your generosity. Praise the Lord. Amen. Andiyan na po ba kayo mga kapatid sa Genesis chapter 32 verse 22 to 28? Kung ready na po kayo mga kapatid, basahin na po natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi po dito sa verse 22, nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya isang lalaki hanggang sa pagbubukhang liwayway. Verse 25, nang maramdaman ng lalaki na hindi niya nadadaig si Jacob, hinampas na ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukhang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya si Jacob. In verse 28, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang tatawag sa iyo at hindi na Jacob.
sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Amen! Dalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa, Lord, ng iyong salita. Pagpalain mo nga po ito, O Diyos. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. Illuminate your word through us. Speak to us, Panginoon. Let Lord change us, Panginoon, and bless us, Panginoon. And give us a new name, Panginoon. Sa istorya ngayon, Panginoon, ni Jacob, dalangin namin, Panginoon, na mabago din kami. Kagaya ng pagbabago na ginawa mo sa Kanya. Kaya ngayon, Panginoon, buksan mo aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Give us knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon. Pagtuloy ka, Lord, na mangusap sa bawat isa at makikinig kami. Tinataas namin, Panginoon, ang katagumpay namin gawain, Panginoon, through the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord, mga kapatid, sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay ngang isa na namang nakaka-bless na pagkakataon na muli tayo magtipon-tipon sa presensya ng ating buhay na Diyos. Can I hear an amen? Type nyo nga dyan sa comments, mga kapatid. Amen! Mga kapatid, kung matatandaan po ninyo sa ating mga nakaraang series, pinag-usapan po natin ang mga great women in the Bible. Mga babaeng ordinaryo man ay ginamit ng Diyos sa isang extraordinaryo at dakilang layunin. Naaalala nyo pa ba si Ruth, mga kapatid? Isa siyang Moabite woman, outsider. Pero dahil sa kanyang loyalty sa Diyos ni Naomi, naging bahagi siya ng lahi ni David at ng Messiah ng ating Panginoong Jesucristo. Grabe, outsider turned bloodline carrier pala itong si Ruth. Si Hannah naman na isang baog pero hindi barren sa pananampalataya. She prayed and she birthed a prophet. At yun nga po ay si Samuel. Esther naman na bihag, ulila, pero may kakaibang tapang. When everyone else stayed silent, she stood up at naligtas nga ang bayan. At si Deborah, isang babaeng propeta, tukom na daluyan ng mensahe at salita ng ating Panginoon. She rose up, she spoke up, and she led a nation to victory. At si Mary, isang simpleng dalaga, isang teenager sa Nazareth. Pero dahil sa kanyang let be unto me according to your word, dinala niya ang salitang nagkatawang tao sa sinapupunan niya. At yun nga ang ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas. Amen? Nung matapos na tayo, mga kapatid, sa Great Women of the Bible, ngayon ay welcome sa ating new series, Great Men in the Bible naman ang ating pag-uusapan. Ito sila yung mga men of faith. Sila man ay hindi rin perfect, flawed din sila, pero tinawag at ginamit ng Diyos para sa isang malaking purpose. At ngayong gabi, kilalanin naman natin ang unang man of faith in the Bible na medyo may kulay ang history. Oo, kasi medyo hindi maganda ang bungad sa pangalan niya. Dahil kilala siya bilang deceiver. Medyo may bad rap siya, kumbaga laging may plot twist yung kwento niya. Pero bago tayo dumako sa istorya niya, may tanong muna ako sa inyo. Ayan. Sino ba dito ang naranasan ng madaya or malamangan? Sige nga. Yung feeling mo na, Lord, hindi fair to. I-comment yung mga kapatid sa comment section natin, ang naging experience nyo. O baka naman ikaw ang nandaya, ha? Naalala ko, mga kapatid, nung bata ako, Naglalaro kami ng tagu-taguan ng mga kalaro ko noon. Tapos yung taya, kunyari nakapikit habang nagbibilang, pero panay silip pala. Nako, sino nga ba dapat magtago? Kami ba o siya? Pero siguro iba nating kapatid dyan, naranasan din, sa office at sa mga work nila. Yung todo OT ka, abot hanggang Sabado. Akala mo may bonus, pero ang sabi sa'yo, TY, thank you sa sipag. Naku, at sa spiritual life naman, nag-devotion ka ba? Oo naman. Pero ang totoo niya, nag-scroll lang sa verse of the day habang nagre-rewatch ng Korean drama. Oy, guilty ka ba dyan, kapatid? Naku, mga kapatid, ang panlilin lang ay hindi lang panluloko sa kapwa. Minsan sarili natin ang niluloko natin. We fake our fire at kung minsan akala natin okay pa tayo spiritually, pero wala na palang apoy. Wala nang hunger for God. We wear a spiritual mask and we think we're doing okay. Pero ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 13 reminds us, nothing in all creation is hidden from God's sight. To Him we must give account. Maaaring maloloko man natin ang lahat, pero ang Diyos, hindi kailanman natin maloloko. Kilala ka niya hanggang butot laman. Kaya ako po ito natanong, mga kapatid, dahil alam niyo ba ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay
nandaya rin. Yes. And that brings us to our first man of faith na si Jacob. Yes, alam kong kilala niyo siya, no? Si Jacob ay isa sa patriarchs, isa sa mga haligi ng Israel. Pero ang simula ng kwento niya ay complicated. Kaya mga kapatid, bago tayo dumako sa kwento ni Jacob, konting background muna tayo, no? Lord. Alam niyo po mga kapatid, si Jacob po ay anak ni na Isaac at Rebecca at apo nila Abraham at Sarah. The father of faith din, no? May kakambal siyang si Esau. At mababasa natin ang simula ng kanilang kwento sa Genesis chapter 25. Habang sila ay nasa sinapupunan pa lang ni Rebecca, no? Isang prophetic insight na ang pinahayag ng Diyos. Sabi ng Diyos, dalawang bansa ang nasa sinapupunan ni Rebecca at magkakalaban sila. Maglilingkod ang mas matanda sa mas bata. Even before Jacob was born, he was already marked by divine purpose. From the womb to the world. Paglabas ng kambal, si Esau ang naunang isilang pero si Jacob hawak ang sakong ng kanyang kapatid. Para bang sinasabi niya, may divine destiny ako, hindi ako magpapahuli. Kaya di ba siya pinangalan ng Jacob mula sa salitang Hebreo na Yaakov, na nangangahulugang grasper o one who overtakes. Through time, this name became associated with deception. As the years passed, si Jacob ay naghahangad ng blessing, no? Nung matandang-matanda na si Isaac, yung tatay nila, ibibigay na niya sana ang basbas sa panganay niyang si Esau. Pero nung narinig ito ng nanay nila na si Rebecca, hindi siya pumayag, no, na si Esau ang tatanggap ng blessing. Kaya inutusan niya si Jacob na magpanggap bilang si Esau para siya ang makakuha ng basbas na dapat para kay Esau, no? At sa isang hindi ideal na paraan, nakuha ni Jacob ang basbas. Gumamit siya ng kaparaanan ng tao para makuha ang pangakong galing sa Diyos. Nilinglang niya ang kanyang ama na si Isaac at nakuha nga niya ang basbas na dapat sana ay para sa kanyang kambal. Pero ang kapalit nito, hindi kapayapaan kapatid, kundi takot, maglayo at magtatago. At sa galit ni Esau sa kanya, no? Jacob ran not just from Esau but the consequences of his striving. But here's the grace of it all. Jacob may have gone into hiding but he never left God's heart. Hindi man ideal ang naging simula ng kanyang kwento, pero hindi yun naging hadlang para sa Diyos na tuparin ang kanyang pangako at layunin sa kanya. Because God who calls you is also the God who transforms you. And tonight, we don't just look at Jacob's failures, but we look at the faithfulness of God that followed him. Handa ka na bang maranasan ng isang encounter na kayang baguhin ang iyong identity, direction at kapalaran? Amen? So, kung ready ka na kapatid, type mo nga sa comments, handa na akong baguhin ng Diyos. Praise the Lord! At dahil ngayong gabi mga kapatid, hindi lang tayo makikinig sa istorya ni Jacob, kundi matututo din tayo mula sa kanya, no? At meron akong ibabahagi sa inyo na 3 powerful truths to ponder. And let's dive into point number 1. Type in the comments, God knows who you are. Type nyo mga kapatid, kilala ako ng Diyos. Amen? Hindi ba't ang sarap isipin, no, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi lang basta aware sa'yo, kundi kilalang kilala ka niya. Yes! Hindi lang sa pangalan, kundi pati sa kaibuturan ng iyong pagkatao, kapatid. Bago ka pa nga pinanganak, ay kilala ka na niya. Bago ka pa man humiling, ay alam na niya ang laman ng iyong panalangin. Bago ka man mag-isip, nakikita na niya ang nilalaman ng iyong puso. Ganito kalalim at kalawak ang kaalaman ng Diyos patungkol sa iyo, kapatid. Sapagkat siya ay omniscient, all-knowing, all-present, all-loving Creator. Dahil siya lumikha sa iyo Dahil alam din ng Diyos ang pas mo, kapatid. Alam mo ba na alam niya ang lahat ng pinagdaanan mo? Yung sekreto mo na akala mo walang nakakakita, nakita ni Lord yun. Kahit yung mga moments na parang, Lord, sana forget na lang yun. Pero si Lord, walang amnesia, kapatid. He remembers everything, not to condemn you, but to redeem you. At alam niya rin ang victories and failures mo. Kung saan ka bumagsak, kung saan ka magaling, kung saan ka mahina, kung saan ka umiiwas, pati yung paulit-ulit mong kasalanan, yes. Alam niya lahat yun. Pero ito ang good news, mga kapatid. Hindi ginagamit ng Diyos ang past mo para husgahan ka, kundi para tubusin at baguhin ka. Kaya wag mo nga hayaan na limitahan at diktahan ka na iyong nakaraan, kinabukasan mo. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Amen?
Hindi hahayaan ng Diyos na iyong kahapon ang magdikta sa iyong bukas. Kasi may new thing na ginagawa ang Diyos sa'yo. Amen ba, kapatid? Tingnan mo si Jacob sa Genesis chapter 22 verse 23, kapatid. Bago pa man ipinanganak si Jacob at si Esau, alam na ng Diyos ang kanilang magiging ugnayan. In fact, sinabi ng Diyos na ang mas bata ang magiging tagapagmana ng pangako. Bago ka pa maisilang, alam niya kung sino ka, kung anong layunin niya para sa'yo. Kaya sabihin mo nga, kapatid, may layunin ng Diyos sa buhay ko. Amen? That's the power of God's omniscience. He knows us better than we know ourselves. Minsan, diba, kahit sa mga kaibigan natin, kapag may problema ka, kapag hindi mo masabi, alam agad nila sa facial expression mo pala. Kapag tahimik ka, hindi ka nagsasalita, uy sis, may problema ka, no? Uy sis, kilala kita, diba? Kahit hindi ka nagsasabi, diba? Alam nila na may pinagdadaanan ka. So, maaaring kilala ka nga ng mga kaibigan mo, ng kapamilya mo, pero mas kilala ka higit ninuman ng Diyos na lumikha sa iyo, kapatid. Mas kilala ka pa nga ng Diyos kaysa sarili mo eh. Amen? Kasi kung kilala talaga natin ang sarili natin kaysa sa Diyos, bakit hanggang ngayon mali-mali pa rin ang desisyon natin? Bakit hanggang ngayon sablay pa rin ang mga plano natin? Kung mas kilala ka ng Diyos, then kailangan natin magpasailalim sa kapangyarihan niya. Why? Because He confronts our identity, not to condemn us, but to transform us. Kaso madalas, mas nagtitiwala tayo sa sarili natin kaysa sa Diyos eh. Ang naririnig natin sa mundo, just believe in yourself, just follow your dreams, kaya mo yan. Pero kapatid, mali yun. The Bible says in Jeremiah chapter 17 verse 5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga tao, may hangganan ang buhay. Kaya wag mong gawing foundation ang sarili mong kakayahan, kapatid. Instead, follow the word, not the world. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, saan ka na kaya ngayon? We need to recognize God as our creator and ourselves as just creation. Let's look at Jacob in Genesis chapter 32, mga kapatid. Alam niyo po, ito yung time na nag-aanda si Jacob sa lubungin si Esau, di ba? Yung kapatid niyang nilinlang niya noon. Dahil nga doon, di ba, sa nangyari, nagtago siya, nagpunta siya kay Laban, sa tito niya, sa Haran. Doon siya nagtrabaho ng 7 years para kay Raquel, pero niloko siya ni Laban. Si Leah ang binigay. So imagine niyo na lang yung reaction niya sa wedding night. Wait, hindi ikaw si Raquel. Hindi ikaw yung pinaglingkuran ko ng 7 years. Pero dahil sobrang love niya si Raquel, nagtrabaho ulit si Jacob ng 7 years, a total of 14 years of love. At dagdag pa ron ng 6 years para sa kawan ni Laban. Kaya in total, 20 years siyang nanirahan sa Haran, nag-asawa, nagkaanak. Pero makikita natin, mga kapatid, kung anong tinanim niyang pandaraya, siya rin nangaani ng pandaraya. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos hindi mapaglilinlang. Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung pandaraya ang tinanim, pandaraya rin ang aanihin. At dahil hindi na rin maganda ang trato ni Laban sa kanya, yung tito niya, inutusan siya ng Diyos na bumalik sa Kanaan, ang lupang pinangako. Pero may isang problema. Babalik si Jacob sa lupain kung saan naroon ang kanyang kapatid na si Esau na kanyang niloko, ang taong kanyang nilinlang noon. So dahil doon nga nung naging balisa ito si Jacob, natatakot siyang baka gumanti si Esau sa kanya. So ang ginawa niya, nagpadala siya ng regalo upang makuha ang loob ng kanyang kambal. Alam niyo, ang pinakamagandang ginawa ni Jacob dito ay nanalangin muna siya sa Diyos. Sabi niya sa Genesis chapter 32 verse 9, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo ako bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi nyo ako pababayaan. Ito po, mga kapatid, ay nagpapakita ng humility at spiritual growth ni Jacob na talagang hindi ako pwedeng magdesisyon, Lord, kung wala ka. Hindi ko kaya to, Lord, na mag-isa. Kailangan kita, Lord. Kailangan ko ang patnubay mo, Lord. Talagang makikita natin dito, mga kapatid, ang kanyang pagpapasakop at surrender sa Diyos na hindi lang siya umaasa sa sarili niyang diskarte, kundi sa Diyos na mas marunong pa sa kanya. I pray, mga kapatid, na maging ganun din tayo, maging desperado tayo sa Diyos. Naisi natin siya na hindi natin kayang mabuhay kung wala siya. Manabik tayo sa presensya niya. Kaya ang tanong, bago ka ba gumawa ng major decision sa buhay mo, na ipag-pray mo ba muna? Bago mo sagutin yung manliligaw mo? Pinag-pray mo ba muna siya kay Lord? Bago ka sumabak sa negosyo?
Nauna ba si Lord sa plano o nauna yung excitement mo? Ang totoo mga kapatid, maraming beses tayo impulsive at pala desisyon. Tapos kapag nagka-problema, saka natin sisisihin si Lord at saka pa lang tayo magpipray. Guilty ka ba dyan kapatid? Kaya nga pinapaalala sa atin, di ba? That we should pray at all times. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray at all times. Kaya nga minsan kapatid, kailangan tayong dalhin ni Lord sa sitwasyon na wala ka talaga ibang choice kundi siya lang. Para maranasan mo yung tunay na surrender. Amen ba? Kaya dito mga kapatid makikita natin na samot-saring testing at trials ang pinagdaanan talaga ni Jacob bago niya na-realize ang consequences ng kanyang actions. Parang tayo rin to minsan, di ba? Alam mo namang mali na pero go ka pa rin. Alam mo mang maling mandaya, ginagawa mo pa rin. Alam mong mali ang magpanggap, pinush mo pa rin. Alam mong hindi sa'yo, kinukuha mo pa rin. Kasi feeling mo, wala namang nakakaalam, Lord, wala namang nakakakita. Pero hello, kala mo lang yun. Si Lord may CCTV na 24/7. Walang off yan, walang lowbat yan, walang palya. Kaya nga sabi niya diba sa Proverbs chapter 15 verse 3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, nanonood sa masasama at mabubuti. Kung iisipin natin, parang ganito rin ang sitwasyon natin ngayon mga kapatid, sa government natin. Inaassume natin na sila ang may responsibilidad na mag-alaga sa kapakanan ng bayan. Pero kadalasan, nauuwi lang sa sariling bulsa. Dahil sa kasakiman at nabulag sa salapi, para bang andali na lang manloko ng kapwa. At sino ang mga naaapektuhan? Yung mga walang laban, walang boses, at walang kakayahan na ipaglaban ng kanilang karapatan. Pero sabi nga rin sa Proverbs chapter 20 verse 17, masarap sa bibig ang tinapay na nakuha sa pandaraya, ngunit sa huli ito'y puno ng buhangin. Oo, sa una parang panalo, pero sa dulo, puro buhangin ang kakainin mo. Walang sustansya, walang kabusugan, puro kapaitan ang kabayaran. At dagdag pa ni Jesus sa Luke chapter 12 verse 2, walang natatago na hindi nabubunyag at walang lihim na hindi nalalantad. Pwedeng makakalusot ka nga sa tao kapatid, pero hindi ka makakalusot sa Diyos. Kapatid, klaro na klaro. God knows who you are, what you have done, and even what you're trying to hide. Pero tandaan mo, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan sa salita ng Diyos, hindi lang parang talim ng espada dahil talaga nakakapag-transform yan. Kaya nga kailangan ba nating masaktan muna bago sumuko? Naalala nyo ba si Ananias at Sapphira sa Acts chapter 5? Nung nagbenta sila ng lupa. Kunyari buong halaga binigay sa simbahan pero nagtago pala ng parte ng pera. Hindi lang naman yung pagtatabi ng pera ang issue kundi yung pagsisinungaling lalo na sa banal na espiritu. At dahil doon grabe nung magkasunod silang namatay, patunay lang. Pwede kang makakatakas sa tao pero never sa Diyos. Kung kilala tayo ng Diyos, mas lalo dapat nating kilalanin siya at matakot at magpasakop sa Kanya kasi mas alam niya ang future natin kaysa sarili nating mga plano. Sabi sa Exodus chapter 33 verse 17, sinabi ng Diyos kay Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you. I know you by name. Wow, grabe. I know you by name. Ang sarap pakinggan, di ba? Yung Diyos natin ay personal. He is a personal God. Ibig sabihin, hindi siya malayo o hindi sa estranghero. Siya ay may malapit na relasyon sa atin. Hindi lang siya Diyos ng buong mundo, kundi Diyos din siya ng bawat isa. Anytime pwede kang lumapit sa Kanya. Yan ang kagandahan sa biyaya ng ating Panginoon. Pero ang tanong, kilala mo ba talaga si Lord? Hindi sapat na si Lord lagi ang nag-a-adjust sa atin. Kailangan din natin makipag-participate mga kapatid. Kasi ang hirap naman kung si Lord lang ang lagi nagsasalita. Paano mo siya makikilala lalo at paano mo naman siya maririnig? Sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Kailangan magbasa din tayo mga kapatid ng Bible. O baka naman puro alikabok na ang mga Biblia natin sa bahay. Doon nangungusap ang ating Panginoon. Nag-church ka rin ba? Sa fellowship at pakikinig ng sermon, naririnig din natin. Nagsasalita ang ating Panginoon during our worship, our prayer and devotion, at sa ating pagjo-journal. Mga kapatid, lahat yan
ay essentials sa ating mga Kristiyano para tayo ay lumago. Hindi mo pwedeng sabihin na God is not talking to me kung sarado naman ang Biblia mo at mas open pa nga yata ang TikTok mo. Nakakatawa na mga kapatid kay Jacob kasi kahit pinagpapala na ng Panginoon si Jacob, actually marami na siyang naipundar pero hindi pa rin siya nagtiwala sa kayamanan niya kundi sa Diyos. In fact, alam niyo sinabi ni Jacob sa Genesis na ibabalik niya ay 10 bahagi ng kanyang yaman kapag siya'y pinagpala. Kaya I pray mga kapatid na ganun din tayo. Kapag pinagpapala tayo ni Lord, huwag natin ilagay lahat sa sariling bulsa. Ibalik natin sa Diyos bilang papuri at maaaring ikaw ngayon nanonood or nakikinig na nag-e-enjoy sa maling gawi at sinasabi mong wala namang nakakakita sa akin Pero maybe for years, you've been trying to hold it all together, to keep the image, to prove something, to run from your past, pero deep inside, may Holy Spirit na nagko-convict. Hanggang kailan ka tatakbo at magtatago? Hanggang kailan mo kakayaning magkunwari? Sabi nga diba sa Numbers chapter 32 verse 23, be sure your sin will find you out. Kaya nga may judgment day, diba? Dahil lahat ng ginawa natin ay may pagsusulit sa harap ng Diyos balang araw. Kaya wag mong sasabihin, kaya ko pa naman mag-pretend. At madalas, dito pumapasok yung breaking. Kasi bago ka pagpalain ni Lord, kailangan may pagpapalo muna siya sa'yo. May aalisin muna siya sa'yo. Yung pride mo, yung kasalanan mo, yung pagiging madiskarte mo, yung believe in yourself. Para matutunan mong siya lang talaga ang source ng lahat. Tawag doon, breaking. Pero hindi breaking para sirain ka ha, kundi breaking para i-prepare ka for blessing. Kaya mga kapatid, dito na ang ating point number 2. God breaks us to bless us. Amen? Mga kapatid, may dalawang powerful truths dito. Una, when we say God breaks us to bless us, hindi ibig sabihin gusto ng Diyos na saktan ka bago ka pagpalain. No, hindi ganun kapatid. Hindi ka dinadala sa breaking point kasi hindi ka mahal ng Diyos. Hindi. Ikalawa, ang breaking, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin na humility. Pero itong reality check. Minsan tayo pa nga mga Kristiyano ang unang lumalayo sa Diyos sa oras ng pagsubok Imbis na tayo yung encourager, tayo pa yung nadi-discourage. Imbis na tayo ang magbigay ng hope, tayo pa yung nagbabackslide. Nakakalungkot, diba? Pero totoo. Hindi naman sa dinidisregard ang nararamdaman mo kapatid. Yes, mahirap. Yes, maraming pagsubukan. Yes, masakit. Pero itong katotohanan, Christians are not exempted from trials. Walang special pass o hindi VIP ang mga anak ng Diyos pagdating sa mga pagsubok sa buhay, kapatid. Halimbawa na lang, o Kristiyano ka ba? Sige, exempted ka na sa trials. O dahil Kristiyano ka, hindi ka nadadaan sa mga pagsubok ha? Naku kapatid, walang ganun ha. Parehas lang ang mga problema o mga pinagdadaanan natin sa mga unbelievers. Pero ang difference, nung wala ka pa kay Lord, mag-isa mong pinapasan lahat. At naniniwala ka nang dahil sa sarili mo, ay nalulutas mo rin ang problema mo. Pero ngayon na kay Kristo ka na kapatid, kasama mo siya. Dahil sa grasya niya, kahit may trials, may peace ka pa rin dahil alam mo si Lord ang Prince of Peace. Kahit may pain, may greater joy ka pa rin dahil alam mo after the suffering, may promised reward. Sabi nga diba sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya papahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang mapagtanggupayan ito. Amen? Hindi naman sinabi ng Diyos kapatid na magiging smooth sailing na tayo dito sa mundo. Pero pinangako ng Diyos na hindi kanya iiwan, na hindi kanya pababayaan kailanman. Kaya yes, okay lang magpahinga kapatid. Matulog ka, mag-unwind ka, mag-staycation ka, mag-coffee ka sa Baguio kung gusto mo. Dahil regalo naman talaga ni Lord ang pahinga or rest. Pero wag namang lalayo sa presence ni Lord kasi minsan yung pahinga na sinasabi mo ay naging dahilan para lumayo ka na sa Diyos. Mali yung kapatid, ang tunay na rest in God's presence. Sabihin mo nga sa comments, rest in God's presence. Amen? Mga kapatid, sabi dito sa Genesis chapter 32 verse 14 to 15, nag-prepare na nga si Jacob ng peace offering para kay Esau, diba? Pero hindi lang yun, simpleng gift giving ha. Dahil alam nyo bang daan-daan na goats,
camels, cows at donkeys ang pinadala ni Jacob kay Esau. Grabe, parang buong zoo na pala yun, no? So, pinapakita lang talaga dito kung gaano siya pinagpala ng Diyos. At kahit nung naglingkod pa si Jacob sa tiyo niya na si Laban, nanagana din ang tiyo Laban niya dahil sa pagpapala ng Panginoon na dala niya. Ang ibig sabihin, kapag kasama mo si Lord, hindi lang ikaw ang mabibless, pati ang mga tao sa paligid mo nag-o-overflow ang blessings at may kapayapaan. Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ibig sabihin dito kapatid, kapag si Lord ang source ng blessing mo, hindi ito toxic, hindi ito burden, hindi rin ito stress, kundi blessing na may kasamang wholeness, joy, peace, favor, and contentment. Mga kapatid, si Jacob ay dumaan din sa proseso mula sa pagiging mapanlinlang o mandaraya. Somehow nakita natin ang kanyang pagbabago or ang kanyang pagsisisi dahil sa mga regalo na gusto niya ipadala sa kanyang kapatid as peace offering. Yung blessing ba na pinagkaloob nating Panginoon para lang ba sa'yo? O nag-o-overflow din ito papunta sa iba? Nabibless din ba ang paligid mo? Kasi ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa dami ng naipon mo sa bangko, sa dami ng naipundar mo, kundi sa taong na-bless sa buhay mo. Tandaan natin mga kapatid, ang matuwid, nag-iiwan ng legacy. Ang hangal, nag-iipon lang para sa sarili at nauuwi rin ito sa wala. Amen. Type mga sa comments, yes Lord. Ready na ako maging channel of blessing. Amen. Sabi sa Genesis chapter 32 verse 22 to 23, nang gabi rin yun, dahil nga siguro natakot si Jacob nagantihan siya ng kanyang kambal, hinati niya sa dalawang grupo ang kanyang mga kasama at itinawid niya ang kanyang pamilya at mga ari-arian upang makaligtas kung may mangyari mang masama. After niya ipatawid yung family niya, naiwan na mag-isa sa lugar ng tawiran ng Jabbok River or Ford of Jabbok si Jacob. Eto na, during the time Jacob was alone, he took that opportunity to be by himself. Oo, marahil, dala na takot. Kasi, sino ba naman nang hindi mangangatog na si Esau ay may 400 men na kasama na papunta na, di ba? Jacob could have spent the night, di ba, overthinking, overanalyzing, or overworrying dahil sa mga sunod-sunod na mga nangyari sa kanya. Kapag ba overwhelmed ka na, kanino ka ba talaga lumalapit? Kay Lord ba o mas nauubos na lang oras mo sa TikTok, FB Reels at Netflix? Kaya minsan sinasabi natin, di ba, na Lord, bakit naman parang hindi ka nagsasalita? Paano magsasalita? Sarado ang Bible mo. Tahimik prayer life mo. Guilty ka ba dyan, kapatid? Ito na, kapatid, sabi sa Genesis chapter 32 verse 24, na iwang mag-isa si Jacob at doon nakipagbuno siya sa isang lalaki hanggang magbukhang liwayway. Wow! Grabe, may nakipagbuno kay Jacob. Kapatid, hindi ito simpleng suntukan lang, ha? Sino ba namang makikipagbuno sa oras ng gabi? Sabi sa Bible, di ba, mag-isa lang si Jacob tapos biglang may nag-wrestle sa kanya. Alam niyo kung ano yun, no, kapatid? That's a spiritual encounter. At sabi nga sa Genesis chapter 32 verse 26 to 27, nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y naalinsad. Grabe, sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Alam niyo mga kapatid, naisip niyo rin ba kung gaano kalakas si Jacob para hindi siya matalo? Grabe, di ba? Pero ito ang catch. Hindi naman talaga mas malakas si Jacob kaysa si stranger Ang point dito, lumalakas tayo kapag kasama natin ang Diyos. Kaya pala natin magtagumpay. Basta si Lord ang wrestling partner natin. Kaya pala natin ang mission na pinapagawa niya sa atin kapag si Lord ang kasama natin. We are strong pala. Pero hindi self-confidence to, kapatid. This is Godfidence. Madalas kaya tayo na panghihinaan ay dahil hinahayaan din nating unahan tayo ng takot, pangamba at pag-aalala. Pero ang totoo, kapatid, malakas ka dahil kasama mo ang Diyos. Minsan sa pinakamabibigat na laban natin, laban sa sakit, sa finances, sa pamilya, akala natin nag-iisa tayo. Pero ang totoo, nandun mismo ang Diyos. Doon ka nakakatagpo sa Diyos. Kaya kung hindi bumitaw si Jacob, dapat ganun ka rin, kapatid. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Sa devotion, Lord, hindi ako titigil hanggat hindi kita nararanasan. Lord, sa prayer, hindi ako titigil manalangin hanggat hindi
sinasagot, Lord. Sa worship, Lord, hindi ako magsasawang purihin ka hanggang huling hininga. Dagdagan mo, Lord, yung joy ko para maglingkod sa iyo. Kaya mga kapatid, ang laban natin ay hindi lang physical at emotional, kundi spiritual. Kaya kailangan natin ang Diyos, and sometimes God wounds us in the flesh to heal us in the spirit. Hindi ba ang sarap sa pakiramdam na after natin makipagbuno sa presence ng Diyos, nagkakaroon tayo ng fresh encounter with Jesus? Amen? At ito sabi sa Genesis chapter 32 verse 25, ito na. Hinampas ng lalaki sa balakang si Jacob at ang buto nito'y nalinsad. Anong pinapakita nito sa ating mga kapatid? Na ang tao ay mahina. That man is weak before God. Buong laban, ayaw magpatalo ni Jacob. Pero isang hipo lang ng Diyos, out of commission na siya. Anong lesson? Hindi natin pwedeng ipagyabang ang sarili nating lakas, mga kapatid. Yung talento, abilidad, yung kayamanan, network, position. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos. Kung anong meron tayo ngayon. Minsan kailangan tayong masaktan para matuto tayong magpakumbaba. Paano mo matututunan ang humility kung puro blessing lang ang natatanggap mo? Paano mo hahanapin si Lord kung lahat ng prayer mo, instant answered prayer agad? At minsan kailangan tayong pilayin ng Diyos. Hindi para parusahan tayo, kundi para turuan tayong umasa sa Kanya. Hindi sa sarili. Pero sad reality, mga kapatid, minsan tayo pa yung galit kapag hindi agad sinasagot ni Lord ang prayer natin. Nagtatampo ka, lumalayo ka. Pero tayo rin naman laging sinisinzone si Lord. Hebrews chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang bawat isa na tinatanggap bilang anak. Discipline is painful, yes. Pero ito ay tanda ng pagmamahal at ito ay gamot at patunay na anak ka ng Diyos. Jacob limped for the rest of his life. Bakit? Para ipaalala sa kanya na ang tunay na lakas ay galing sa Diyos, hindi sa sariling diskarte. Kaya kung gusto mong pagpalain ng Diyos, kapatid, dapat handa kang magpakumbaba. Minsan na blessing ay dumarating after the breaking of our pride, breaking of our stubbornness. Kasi breaking is not the end, it's the beginning of true blessing. Kaya minsan na nahayaan ni Lord na maduro muna tayo Hindi para sirain tayo, kundi para buuin tayong muli. Kasi kahit si Jesus mismo na broken din siya sa cross, para ikaw at ako ay mabless ng kaligtasan. Sabi sa Hosea chapter 6 verse 1, He has torn us to pieces, but He will heal us. Amen? Ito ang katotohanan. God does not just want to fix your walk. He wants to transform your whole being, because after the breaking comes the calling, and after the calling comes the changing. Dahil may bagong pangalan na inilaan ang Diyos para sa iyo. Kaya let's go to point number 3, mga kapatid. God calls us and changes us. Type mo nga sa comments, Lord, baguhin mo ako. Amen. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos ng breaking, hindi pa tapos ang kwento. Kung sa isang movie pa, may plot twist pa ito. Hindi pa natatapos sila sa wrestling. In fact, doon pa lang nagsisimula ang tunay na makeover. Sabi nga diba sa Genesis chapter 32 verse 27 to 28, tinanong diba ng lalaki si Jacob, anong pangalan mo? Sumagot si Jacob, Jacob po. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Grabe, wow! Biglang napalitan ang pangalan ni Jacob. From Jacob to Israel. No commercial break, talagang real quick, no? Pero napaisip ka rin ba, kapatid? Sino kaya ang nakipagbuno kay Jacob? Tanong ko, sino bang may kapangyarihan o kakayahang baguhin ang pangalan ng isang tao, kapatid? PSA ba? Only Jesus can change your name. This was not just any angel, this was God Himself. It was Christ Theophany, an angel of the Lord. At si Jesus po yun sa Old Testament, mga kapatid. Si Jesus po mismo ang nakipag-wrestle kay Jacob. Hindi pa siya nare-revered by name back then. Pero ang Penuel, this is where Jacob said, I saw the face of God. So malinaw, Jesus revealed God even in the Old Testament. At grabe ang love ng Lord, si Jesus talaga, hindi lang basta nagliligtas, nakikipag-wrestle pa sa atin. Hindi ba't ganun ka-personal si Lord sa buhay ni Jacob?
ganon din siya sa'yo, kapatid. God will wrestle with you, fight for you, and change you, just like He did for Jacob. God gave us a new name for a new purpose. From Jacob na deceiver to Israel, na which means the one who wrestles with God. A divine promotion. Jesus doesn't just save us, He renames us, He repurposes us. The encounter with God redefines our entire identity. And now let's dig deeper. Pansinin mo to, kapatid. Hindi tinanong ni Lord ang pangalan ni Jacob, hindi dahil wala siyang idea kung sino siya, o hindi dahil hindi niya kilala si Jacob. Hello! Omniscient si Lord. He knows everything. Tinanong niya si Jacob para i-confront siya tungkol sa kanyang identity. Parang sinasabi niya na, Lord, okay, sabihin mo nga, sino ka ba talaga? Yung ganun. God knows us deeply and calls us to recognize our true identity in Him. Si Jacob, hindi siya nakalusot, ha? Sino ka ba? Parang, ako si Jacob. Ako yung swindler, ako yung trickster, ako yung mandaraya. Ganito din tayo, mga kapatid, eh. Bago tayo natagpuan ni Lord dahil sa kanyang habag, ano ka ba dati? Sino ka ba dati? Anong buhay mo ba dati? Manilin lang ka rin ba? Palamura ka ba? Magagalitin, palaaway, manluloko ka rin ba? O palabisyo ka rin ba? At nung tinawag ka ni Lord at natagpuan dahil sa grasya niya, nung tinanggap mo ang ating Panginoon na nampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ba binago ka rin ng ating Panginoon? Hindi ba pinatawad ka na rin niya at may new identity ka na kay Kristo? Tinawag ka na. Hindi ng mga kasalanan mo, kundi bilang daughter of the King, son of the King. At nilimot na ng Diyos ang iyong mga kasalanan at patay na ang dating ikaw. May bagong buhay ka na, may bagong pangalan ka na dahil new creation ka na. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. God's transformation starts with acknowledging our old identity and receiving the new. Jacob limping, pilay na pawis, pero may bagong pangalan. Ang dating conman, ngayon Godsman na. Ang dating trickster, ngayon carrier of the promise na. Wow! May upgrade ka na. Kapatid, yung pilay ni Jacob, reminder yun na hindi lang nabago si Jacob physically, kundi spiritually. Na maging sa atin minsan, yung mga sugat natin, yung mga pilay natin, ay nagpapaalala sa atin ng kabutihan ng ating Diyos. Ang mga pilay natin, physical man o emotional, spiritual, ay nagiging paalala na ang lakas at tagumpay ay hindi galing sa atin kundi sa Diyos. Amen? Sapat na ang biyaya ng Diyos dahil ang kapangyarihan niya ay nakakayag sa ating kahinaan. Amen? Ang tanong ko sa iyo, kapatid, anong pangalan ba ang binigay sa iyo ng mundo? Maybe tinawag ka ng mundo na failure, walang mararating, pasaway, black sheep, marupok. Good news, mga kapatid. Dahil kahit anong tawag man sa iyo ng mundo, kayang-kaya kang baguhin ng Diyos. But tonight, God is saying, that's not who you are. He is saying, I have a new name for you. Redeemed, forgiven, child of God. Gusto niyo ba yung mga kapatid? Sabihin mo nga sa comments, I am a child of God. Kaya mamaya, kapatid, tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at ang pagligtas, sapagkat ang mga tumanggap lamang sa Kanya, ang mga sumampalataya lamang sa Kanya, ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. We are called children of God because of His love for us. Hindi natatapos sa breaking kasi may blessing. Hindi natatapos sa wrestling kasi may renaming na nangyari. Embrace your identity, mga kapatid, at kagaya ni Jacob na may bagong pangalan, ikaw din ay binibigyan ng Diyos ng bagong pangalan. Kaya tigilan mo na ang mga labels na binabato sa iyo ng mundo. Huwag mong pangalanan ang sarili mo ayon sa iyong nakaraan. Kung si Lord nga ay nakalimutan na, nilimot ang iyong mga kasalanan, bakit ikaw hindi? Walk in your limp, na hindi lang nabago si Jacob physically, kundi spiritually. Pero yan ang testimony na hindi ikaw ang bida kundi si Jesus. At hindi lang physically na nasaktan o napilay, spiritually ang pilay ay nagsasaad ng pagkatalo ng ating laman at makasariling kalooban na kailangan mapagtinto natin na hindi natin kaya magtagumpay sa buhay kung aasa lang tayo sa ating sariling lakas. Jacob was changed not for himself,
but to carry the covenant for generations. Same with you mga kapatid. Ang pagbabago mo ay hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo, para sa future mo, at para sa mga taong gagamitin ka ni Lord to reach. Diba nga? We are the light of the world. After Jacob received his blessing and renaming, nagkabati na po sila ni Esau dito. That's a good news no mga kapatid. Patunay lang na ang pagkakaroon ng bagong pangalan at identity kay Lord ay hindi lang para sa'yo. It also affects the people around you. Just like Jacob and Esau. When Jacob finally humbled himself, acknowledged his past, and embraced the new identity that God gave him, the reconciliation happened. Sa Genesis chapter 33 mga kapatid, grabe makabagbag damdamin na tagpo po ito mga kapatid noon nila Esau at Jacob. Grabe nung patakbong sinalubong po siya ni Esau, niyakap na mahigpit at hinagkan. At dito nagkaiyakan nga po ang magkapatid at nagkapatawaran. Yung dating magkaaway ay nakapanumbalik, na-restore ang relationship at nagkaroon ng kapayapaan. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." God reconciles us with Himself first and then with others. When we embrace His transformation, peace follows and broken relationships can be healed and restored. Kapatid, only Jesus can rewrite your identity. Only Jesus can bless you through brokenness. Only Jesus can change your name. This is a reminder to us today. When God changes your identity, it does not just change your life. It changes your relationships. Your restoration with God will overflow into your relationships, kapatid. Kaya kung may alitan ka man ngayon, kung may kagalit ka, may galit ka, may sama ka ng loob sa puso mo, huwag mong kalimutan, God is calling you to be a peacemaker, to be reconciled. Just like He reconciled us with Him through Jesus Christ. Ang pagbabago ni Jacob mga kapatid at ang pagkakaroon niya ng bagong pangalan ay isang shadow ng pagbabago na dinala ni Jesus sa buhay natin. Dati tayo'y magkalaban, pero sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo'y na-reconcile sa Panginoon. Si Jacob, from Jacob to Israel. Pero alam niyo ba, the greatest name change ay natagpuan kay Jesus. Dati tayo ay tinawag na slaves to sin. Pero dahil kay Jesus sa cross, we are now called children of God. Kaya kapatid, kay Jacob may breaking at renaming, kay Jesus may dying at rising. Hindi lang napilay si Jesus, kundi siya ay binugbog, siya ay nilatiko, dinaktan, siya ay dinuraan. Si Jesus ay inabuso mga kapatid. Sobra-sobra pa ang kanyang dinaranas sa paghihirap. Siya ay nasaktan para sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. Si Jesus namatay sa krus para tayo bigyan ng bagong pangalan at kalayaan sa kasalanan. Siya ang tunay na magdadala sa atin sa promised land. Kung paanong binasbasan niya si Jacob, babasbasan ka rin ng ating Panginoon ng bagong pangalan, ng bagong identity, ng bagong buhay, ng bagong pagkakakilanlan. Babasbasan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng laban sa buhay. We are victorious dahil sa krus. Tayo ay bago ng nilalang. Hindi ka na tinatawag sa mga dating label ng mundo sa iyo, and now, God calls you forgiven, blessed, set free, victorious, chosen, and loved. At ang pangalan mo ngayon sa harap ng Diyos, hindi na makasalanan, kundi anak ng hari, tagapagmana ng kanyang kaharian. Amen? At ito ang good news mga kapatid. Ang Diyos na nagbigay kay Jacob ng bagong pangalan, siya pa rin ang Diyos na kasama natin ngayon. Ang nag-iisang pangalan na may kapangyarihang magbago ng tao, may kapangyarihang magligtas, at may kapangyarihan na magbigay ng buhay na walang hanggan. And His name is Jesus. It means Savior. At higit sa lahat, dala mo ang pangalan ni Jesus. Pangalan na may kapangyarihan, pangalan na may kaligtasan at pag-asa. Kaya declare mo ngayon mga kapatid, ako ay kay Kristo. Binago ako, tinubos ako, at dala ko ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kung ikaw to na nagnanais tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at nais mong maranasan ang pagbabago at bagong pangalan na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos, sabayan niyo ako mga kapatid.
itaas mo ang iyong mga kamay at sabayan niyo ko sa panalangin natin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Ibuka natin ang ating bibig. Itaas ang kamay, yuko ang ulo. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Inaamin ko po na ako isang makasalanan. Patawarin niyo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking kalabisan. Pinubuksan ko, Panginoon, ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay. Tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo, Panginoon, ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Lord, maraming salamat sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Thank you, Lord, mga kapatid. Amen. Kung sumabay ka, kapatid, sa panalangin natin kanina na mula sa puso, congratulations dahil meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Nakasulat na, kapatid, ang pangalan mo. May bago ka ng pangalan. May bago ka ng identity sa ating Panginoong Jesucristo. And 5 minutes, mga kapatid, ay matatapos na tayo. Muli, sabayan niyo ko sa ating panalangin. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We magnify your name, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Lord, thank you sa gabi ito, sa mensahe mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbabago mo, Lord. Salamat sa pagpapatawad mo sa mga kasalanan namin. Salamat sa bagong identity. Salamat sa bagong buhay, Panginoon. Kami ngayon ay anak mo na, Panginoon. At ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at makapangyarihan. Salamat, Lord, sa kwento ni Jacob, sa pagpapaalala na hindi sa sarili naming mga lakas, hindi sa sarili naming abilidad, hindi sa mga networks o kung anong meron kami, hindi sa posisyon namin, hindi sa talento namin, hindi sa kakayahan namin, Panginoon, kundi ikaw mismo. Ikaw ang nagbigay sa amin. Ikaw ang nagkaloob nito sa amin. At dahil sa iyong grasya, Panginoon, sapat na, Lord, na mahayag ang iyong kapangyarihan sa aming kahinaan. Na hindi ka namin kayang talunin, Panginoon, sapagkat mas malakas ka, mas marunong ka, Panginoon, kaysa sa amin, mas matalino ka, Panginoon. Ikaw ang may kakayahan na magbago ng buhay ng tao. Ikaw ang kakayahan na magbago ng pangalan, Panginoon. Kaya, Lord, sinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin, lahat ng mga pagsubok, Lord. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ng mga kapatid ko. May mga pinagdadaanan, sa mga lumamig, sa mga lumayo, Panginoon. Sa mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, Lord, by the power of your Holy Spirit. Lord, tinatawag mo muli sila para makapanumbalik sa iyong bisig. Panumbalik mo, Lord, ang apoy sa kanilang puso, Panginoon. Kung paano mo sila natagpuan sa kadiliman. Hinango sila, Panginoon, at dinalas sa liwanag. Lord, ipaalala mo sa kanila kung paano mo sila minahal, kung paano mo sila, Panginoon, na binago. Kaya, Lord, tinataas ko, napihitin mo ang puso nila, Panginoon. Ganon din po, Lord, sa mga tao na wala pa sa iyo. Dalangin ko na gumamit ka ng mga lingkod mo para lahat ay maabot at magkaroon ng kaligtasan. Kaya, Lord Jesus, tinataas ko sa iyo, mga kapatid ko, na balisa, may mga pinagdadaanan, may mga problema, Panginoon. Financially, sa health, Panginoon, mga crisis sa loob ng bahay, broken relationship, Panginoon, mga marriage, Panginoon, misunderstanding sa loob ng bahay. In Jesus' name, Lord, ikaw ang aming Diyos ng kapayapaan at ikaw ang aming God of order na nag-aayos sa lahat. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ang aming mga alalahanin, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Prince of Peace na nagbibigay ng kapayapaan na hindi nanggagaling sa mundo. Kaya, Lord, iparanas mo sa amin, Panginoon, na yung pagmamahal, ang iyong comfort, ang iyong peace sa amin, Panginoon, sa opisina, sa mga nagtatrabaho, Panginoon. At i-bless mo rin ang mga kamay ng mga anak mo na patuloy na nagbibigay, Panginoon. Ikaw patuloy na magpala ng siksikliglig at nag-uumapaw. Protection, Panginoon, sa pagpasok sa mga kapatid namin, Panginoon, na malayo sa amin na sa abroad. Ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila at magpapaalala na hindi sa distansya, kundi, Lord, hindi ka malayo sa kanila. Kaya, Lord Jesus, salamat sa protection mo sa mga anak mo, sa mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magbabago, Panginoon.
Kaya maraming salamat, Lord, sa mga sasagutin mo pa ng mga panalangin, mga provision, Panginoon. Ganon din tinataas namin, Lord, ang aming simbahan na ikaw patuloy. Ikaw magpapadala ng mga kakulangan pa, Lord, para matapos na, para patuloy kami, Panginoon, na makapagdala ng mga kaluluwa sa iyong kaharian. Kaya, Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa mga pagtuturo mo sa amin. Dalangin namin na tanggapin ito ng mga bawat nakikinig sa kanilang puso maitanim. Hindi lang basta mapakinggan, kundi, Lord, may apply, magkaroon ng transformation. Maraming salamat, Panginoon, ang aming Diyos na dakila at makapangyarihan. Pinapasalamatan ka namin, Lord, sa mga ginagawa mong mabuti sa buhay namin. Kaya muli, Panginoon, tinataas ko ang papuri, ang pasasalamat at pagsamba sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayun mga kapatid, tapos na po tayo sa ating OPM ngayong Wednesday night at tunay ngang pinagpala tayo ng presensya at salita ng Panginoon. Maraming salamat mga kapatid for joining us tonight. At kanina kapatid, kung sumabay ka na galing sa puso, tinanggap ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Good news kapatid, and congratulations dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, thank you again for joining us tonight. Ako nga palang inyong lingkod, Sister Novi Montoya. Kaya mga kapatid, let's declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Power is in you, Messiah, and that's the Lord Jesus Christ, the King of all kings. Kaya mga kapatid, thank you for joining us again. See you next Wednesday. Keep shining brightly for Jesus. Bye!